Ang pinto ng iyong bahay ay hindi lang simpleng entrance at exit point. Ito ang bibig ng iyong tahanan. Ito ang unang bagay na nakikita ng mga bisita at ito ang huling bagay na nakikita mo bago ka umalis para harapin ang mundo. Ngunit higit sa lahat ito ang primary na gateway kung saan ang lahat ng energy opportunities at abundance ay pumapasok sa iyong living space. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung ang iyong katawan ay isang bahay, ang bibig mo ang siyang pinto. Kung ang bibig mo ay blocked o may problema, hindi makakapasok ng maayos ang pagkain at sustansya na kailangan ng katawan mo para maging healthy. Ang parehong principle ay applicable sa iyong tahanan. Kung ang pinto mo ay may mga issues, ang flow ng positive energy at opportunities ay obstructed. Narito ang nakakabahala na katotohanan. Maraming homeowners ang may mga elements sa kanilang main door na actively na nagbablock ng prosperity at nagpapanatili ng cycle ng financial struggle. Ang mga elements na ito ay maaaring mukhang normal at harmless. Ang iba ay maaaring installed pa nga ng previous owners o landlords. Ngunit ang presence nila ay silently na creating ng invisible barrier sa pagitan mo at ng abundance na deserve mo. Hindi ito about sa magic o mahika. Ito ay rooted sa environmental psychology at kung paano ang ating physical surroundings ay profoundly affecting ang ating subconscious mind na decisions at daily behaviors. Documented na ng maraming researchers kung paano ang first impression ng space ay affecting ng mood at mindset ng mga tao. At ang pinto mo ay literally ang first impression ng iyong buong tahanan. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa journey na ito kung saan i-reveal ko sa iyo ang 7 critical elements na maaaring nasa iyong main door ngayon mismo na blocking ng prosperity. I-explain ko ang psychology at reasoning sa likod ng bawat isa at magbibigay ako ng practical na solutions para i-transform ang iyong entrance into a welcoming na gateway para sa abundance. Bago tayo mag-proceed, importante na i-clarify ang foundation ng discussion na ito. Ang mga concepts na ibabahagi ko ay based sa combination ng environmental psychology principles, traditional spatial harmony practices at practical interior design wisdom. Ang mga practices na ito ay may centuries ng cultural significance at documented na effects sa human well-being at behavior. Gayunpaman, ang mga resulta ay varying depende sa individual circumstances at implementation. Ang content na ito ay pang-educational purposes lamang at hindi intended na pamalit sa professional consultation. Kung ready ka nang i-examine ang iyong main door at i-discover kung ano ang maaaring blocking ng prosperity sa iyong buhay, isulat mo sa comments ang phrase na binubuksan ko ang pinto para sa abundance. Ang simple na declaration na ito ay iyong first step towards transformation. Simulan na natin. Hayaan mong i-share ko sa iyo ang experience ni Mario, isang 52 taong gulang na construction foreman mula sa Quezon City. Si Mario ay hardworking na tao na buong buhay niya ay nagtrabaho ng matapat para sa kanyang pamilya. Ngunit kahit gaano kasipag si Mario, parang laging may kulang. Ang sweldo ay dumadating, ngunit parang may butas ang bulsa. May unexpected expenses lagi. May emergency na laging sumusulpot. Ang savings ay hindi lumalaki kahit ilang taon na siyang nagtatrabaho. Frustrated si Mario dahil nakikita niya ang ibang katrabaho na sa parehong sahod ay nag-iimpok at umuunlad habang siya ay parang stuck sa cycle ng kakarampot. Nag-iisip siya kung malas ba siya o kung may fundamental na mali sa approach niya sa buhay. Isang linggo may bumisita sa kanila na pinsan niyang si Eddie na nagtrabaho ng matagal sa Singapore bilang interior fit-out specialist. Habang papasok si Eddie sa bahay ni Mario, may kaagad siyang napansin sa main door. Sinabi ni Eddie na may mga nakita siyang concerning elements sa entrance ng bahay na based sa kanyang experience at training ay maaaring contributing sa financial struggles. Hindi superstition ito kundi practical observations about kung paano ang certain elements ay affecting ng energy flow at psychological state ng mga nakatira. Curious si Mario at medyo skeptical din. Tinanong niya kung ano exactly ang nakita ni Eddie. Itinuro ni Eddie ang ilang bagay. Ang squeaky at mahirap buksan na pinto mismo, ang chipped at faded na paint, ang broken doorbell na matagal nang hindi gumagana, ang pile ng old shoes na blocking ng entrance area, ang tuyong dead wreath na nakadisplay pa rin kahit ilang buwan na pagkatapos ng Christmas, at ang malabo at cracked na glass panel sa gilid ng door. Para kay Mario, ang mga ito ay normal na part ng bahay na hindi na niya napapansin dahil sanay na siya. Ngunit ipinaliwanag ni Eddie kung paano ang bawat element ay may symbolic at psychological impact na affecting ng overall energy at prosperity ng household. Nag-decide si Mario na mag-experiment. Sa susunod na weekend, ginawa niya ang comprehensive na door area renovation. Inayos niya ang squeaky hinges. Pintura niya ulit ang door ng fresh na welcoming color. Inalis niya ang clutter,
pinalitan niya ang broken elements, at ni-reorganize niya ang buong entrance area. Ang mga sumunod na buwan ay interesting para kay Mario. Hindi overnight yaman ang nangyari. Ngunit may gradual na shift na naramdaman niya. Mas magaan ang loob kapag umaalis at umuuwi. Mas positive ang outlook. At unexpectedly, may small opportunities na nagsimulang dumating. Overtime offers na mas madalas, side jobs na referral, at mas controlled na ang unexpected expenses. Sinasabi ni Mario na hindi niya mai-attribute lahat ng changes sa door renovation alone. Ngunit ang shift sa environment ay nagdulot ng shift sa mindset at ang improved mindset ay resulting sa better decisions at actions na leading sa better outcomes. Ito ang interconnection na gusto kong i-explore sa iyo ngayon. Ngayon, ibabahagi ko ang 7 critical elements na maaaring blocking ng prosperity sa iyong main door. Ang una ay ang sirang o mahirap buksan na door. Ito ang pinaka-fundamental na issue. Ang pinto mo ba ay mahirap buksan dahil sa stuck hinges o misaligned frame? Kailangan mo bang itulak ng malakas o iangat habang binubuksan? May mga kalawang ba ang hinges na nagkukos ng maingay na pagbukas at pagsara? Ang psychological impact nito ay profound. Every single time na ikaw ay papasok o lalabas ng iyong bahay, ang experience ay struggle. Ang brain mo ay recording nito. Entry into home equals difficulty. Leaving home equals resistance. Ang repeated experience na ito ay subconsciously na programming sa'yo na ang life ay supposed to be difficult, na ang bawat transition ay may friction, na ang pagpasok sa abundance ay hard. Isipin mo ang opposite scenario. Ang door na smooth na magbukas. Ang satisfying na click ng properly functioning lock. Ang effortless na transition from outside to inside. Ang experience na ito ay programming ng different message. Entry is smooth. Life flows easily. Opportunities come without unnecessary resistance. Sa practical terms din, ang broken door ay security risk at energy inefficiency. Hindi ito properly sealing na causing ng drafts at potential water damage. Ito ay also signaling ng neglect na maaring affecting kung paano ang iba ay perceiving sa iyo at ang iyong household. Ang action step ay ito. Ngayon mismo ay pumunta ka sa iyong main door at itest ang operation. Smooth ba ang pagbukas at pagsara? Maayos ba ang alignment? Maingay ba ang hinges? Kung may kahit anong issue, schedule ang repair within this week. Basic na hinge oiling at adjustment ay madalas sapat. Kung major ang problema, consider professional na repair o replacement. Ito ay investment na worth it. Ang pangalawa ay ang faded chip o inappropriate na door color. Ang kulay ng iyong pinto ay hindi arbitrary choice lang. Ito ay communicating ng message sa lahat ng nakakakita, kasama na ang sarili mo, every single day. Ang faded na paint ay communicating ng neglect at stagnation. Ang chipped na paint ay communicating ng deterioration at decline. Ang inappropriate na colors ay maaaring creating ng wrong energy para sa entrance. Sa psychological perspective, ang colors ay may documented na effects sa mood at perception. Ang dark na faded colors ay creating ng heavy oppressive feeling. Ang overly bright na clashing colors ay creating ng jarring, uncomfortable na sensation. Ang dirty-looking colors ay creating ng impression ng poverty at neglect kahit na ang interior ng bahay ay maayos. Ang entrance ay setting ng tone para sa entire home experience. Kung ang first thing na nakikita ay neglected at deteriorating door, ito ay affecting ng perception ng buong household, both for visitors at para sa mga nakatira mismo. Sa traditional practices, ang door colors ay given ng significant importance. Ang warm, welcoming colors tulad ng certain shades ng red, burgundy, green o warm wood tones ay considered na auspicious dahil sila ay creating ng inviting na energy. Ang cold, harsh o deteriorating colors ay considered na blocking at unwelcoming. Ang action step ay ito: i-examine ang current na estado ng iyong door paint. Kung faded o chipped na, it is time para sa repainting. Kung considering ng color change research kung aling colors ang appropriate para sa orientation at style ng iyong home. Generally, ang warm earth tones at classic colors ay safe choices na creating ng welcoming impression. Avoid ang overly dark colors na making ng entrance feel heavy o ang overly bright colors na feel cheap at jarring. Ang pangatlo ay ang broken o non-functional na doorbell at house numbers. Ang doorbell na hindi gumagana ay more than just inconvenience para sa visitors. Ito ay symbolizing ng blocked communication at missed opportunities. Kapag ang mga tao ay hindi makakapag-announce ng presence nila properly, ito ay creating ng barrier between your household at the outside world. Isipin mo ang opportunities na literally ay nagdo-doorbell sa bahay mo. Ang delivery ng important packages, ang visit ng potential business partners,
ang unexpected blessings na darating sa iyong pintuan. Kung ang doorbell ay broken, ang message ay ikaw ay hindi approachable at hindi ready na tanggapin ang mga dumarating. Ang missing faded o wrong house numbers ay similarly problematic. Ito ay creating ng confusion at miscommunication. Ang deliveries ay napupunta sa maling bahay. Ang mga bisita ay nahihirapang hanapin kayo. Ang overall impression ay disorganization at lack of attention to details. Sa practical terms, ang functioning doorbell at clear house numbers ay basic signs ng well-maintained home na ready na mag-welcome ng opportunities at visitors. Ang absence nila ay communicating ng opposite message. Ang action step ay ito. I-test ang iyong doorbell. Gumagana ba? Clear ba ang sound? Kung hindi, replace it. Ang modern doorbells ay affordable at easy to install. I-check din ang iyong house numbers. Visible ba from the street? Clearly readable? Not faded or damaged? Kung may issues, replace with new clear numbers. Consider proper sizing at placement para maximum visibility. Ang pang-apat ay ang clutter at obstacles sa entrance area. Ito ay isa sa pinaka-common na issues sa Filipino homes. Ang main door area ay nagiging dumping ground para sa shoes, tsinelas, umbrellas, bags, at random na items. Ang entrance ay crowded at cramped at mahirap na mag-navigate, papasok at palabas ng bahay. Ang psychological impact ay significant. Ang cluttered entrance ay creating ng immediate sense of chaos at overwhelm. Every time na pumasok ka sa bahay, ang first thing na na-encounter mo ay mess. Ito ay setting ng negative tone para sa entire home experience. Ito ay also creating ng subconscious na feeling na walang space para sa new things. Kung ang entrance ay puno, na paano pa makakapasok ang new opportunities? Sa traditional practices, ang clutter sa entrance ay considered na major block sa energy flow. Ang abundance at positive energy ay hindi makakapasok kung physically blocked ang pathway. Ito ay not just symbolic kundi literal dahil ang stagnant cluttered areas ay also accumulating ng dust at stale air na affecting ng actual physical environment. Ang common culprits ay ang excessive shoes, sa doorway ang pile ng umbrellas na hindi na ginagamit, ang bags at items na temporarily placed, pero naging permanent na ang old furniture na blocking ng walkway at ang packages at boxes na hindi pa nababuksan. Ang action step ay ito. Maglakad sa iyong entrance area at honestly assess ang level ng clutter. Kung mahirap mag-navigate or kung visually overwhelming, then action is needed. Remove everything that does not need to be there. Limit ang shoes sa entrance to current season at daily use only. Store ang iba properly. Clear the pathway completely. Ang goal ay dapat open, welcoming, at easy to navigate ang entrance. Ang panlima ay ang dead plants or dying decor sa may pintuan. Maraming homeowners ang naglalagay ng plants or seasonal decor sa may main door area para magdagdag ng life at beauty. Ito ay great practice kung properly maintained. Ngunit ang problema ay kapag ang plants ay namatay na o ang seasonal decor ay naging permanent at deteriorating. Ang dead or dying plants sa may entrance ay creating ng powerful na negative first impression. Ang very first thing na nakikita ay decay at death. Ito ay setting ng morbid at declining tone para sa buong home. Ang brain mo ay registering nito every single time kahit na hindi ka consciously aware. Ang seasonal decor na overstayed ay similarly problematic. Ang Christmas wreath na nandun pa rin ng June. Ang Halloween decorations na never inalis. Ang faded at deteriorating seasonal items ay communicating ng stagnation at inability to move forward na stuck in the past. Sa traditional practices, ang entrance area ay supposed to represent ng vitality at current energy. Dead things at outdated items ay contradicting nito at creating ng conflicting energy na blocking ng forward progress at fresh opportunities. Ang action step ay ito. I-examine ang iyong entrance area para sa any dead, dying, or artificial plants that look fake at dusty. Remove them. Kung magde-decorate with plants, commit sa proper care o choose low-maintenance options. Kung gumagamit ng seasonal decor, commit sa timely removal kapag tapos na ang season. Better na wala kaysa may outdated at deteriorating decor. Ang pang-anim ay ang damaged o dirty doormat. Ang doormat ay maliit na item na overlooked ng marami, ngunit ito ay significant sa entrance psychology. Ang mat ay representing ng welcome at preparation before entering. Ito ay the transitional item between outside world at your home. Ang damaged, worn out, dirty, or inappropriate doormat ay sending ng wrong messages. Ang faded at worn mat ay communicating ng poverty at neglect. Ang dirty mat ay communicating ng uncleanliness at not caring about impressions.
Ang missing mat ay communicating ng lack of preparation at proper boundaries. Isipin mo ang visitor experience. Bago sila pumasok, ang mat ay indicating kung welcome ba sila at kung anong klaseng household ito. Ang nice, clean, appropriate na mat ay communicating ng this is a home that cares, that is ready to receive, that values cleanliness and order. Ang opposite ay communicating ng opposite messages. Sa practical terms din, ang good doormat ay actually serving ng important function na cleaning ng shoes before entering at protecting ng interior flooring. Ang absence o poor condition ay affecting ng actual cleanliness ng iyong home. Ang action step ay ito, i-examine ang iyong current doormat. Kung wala ka, get one. Kung meron, kung ano ang condition, faded, worn, dirty. Kung yes, replace it. Choose appropriate size, not too small that it looks insignificant. Choose neutral, welcoming colors at commit sa regular cleaning at eventual replacement when worn. Ang pampito ay ang improper lighting sa entrance area. Ang entrance lighting ay often overlooked, ngunit ito ay crucial para sa both practical at psychological reasons. Ang dimly lit o completely dark entrance ay creating ng unwelcoming at even unsafe impression. Ang harsh glaring light ay creating ng uncomfortable jarring experience. Ang proper na warm welcoming light ay essential. Sa psychological terms, ang lighting ay directly affecting ng mood at perception. Ang dark entrance ay evoking ng fear, uncertainty at unwelcome feelings. Ang too bright, harsh lighting ay evoking ng sterility at discomfort. Ang warm, adequate lighting ay evoking ng safety, welcome at positive anticipation. Ito ay especially important kapag gabi o during overcast days. Kung ang entrance mo ay invisible or hard to find due to poor lighting, ito ay creating ng practical barriers para sa visitors at deliveries. Ito ay also creating ng security concerns na affecting ng iyong peace of mind. Ang common issues ay ang burned out bulbs na hindi ni-replace, ang wrong color temperature, na too cold or too harsh, ang insufficient brightness, at ang missing exterior lighting completely. Lahat ng ito ay contributing ng negative entrance experience. Ang action step ay ito. I-assess ang iyong entrance lighting, both interior approach at exterior. Kung may burned out bulbs, replace immediately. Consider ang color temperature with warm white being generally more welcoming than cool white. Ensure adequate brightness para maayos na visibility without being harsh. Kung walang exterior light, consider adding ng motion sensor light para sa both convenience at security. Ngayong na-cover na natin ang 7 critical elements, ibabahagi ko ang comprehensive action plan para sa complete entrance transformation. Ang step 1 ay ang complete documentation. Bago ka mag-start ng any changes, i-document ang current state ng iyong entrance. Take photos from multiple angles. Write down all the issues you notice. Ito ay serving as your baseline at as motivation kapag nakita mo ang before and after. Ang step 2 ay ang prioritization ng issues. Hindi lahat ng issues ay equally urgent. Ang broken door function ay more critical than faded paint. Ang clutter removal ay more immediately impactful than changing mat. Rank the issues based on severity at ease of fixing. Start with high impact at easy fixes para sa quick wins. Ang step 3 ay ang budget at resource planning. Some fixes require money, while others just require time and effort. Clutter removal costs nothing. Door repair might need professional help. Plan your budget realistically at schedule accordingly. Huwag mag-overwhelm sa trying to do everything at once. Ang step 4 ay ang systematic implementation. Work through your prioritized list systematically. One issue at a time. Mark each completion. This creates sense of progress and accomplishment na keeping you motivated for remaining tasks. Ang step 5 ay ang deep cleaning. Once all repairs and removals are done, do comprehensive cleaning of entire entrance area. Sweep, mop, wipe down everything. Clean the door itself inside and out. Clean the surrounding walls and floor. Fresh, clean entrance feels completely different. Ang step 6 ay ang intentional enhancement. With problems fixed now, consider positive additions. Proper welcome mat. Appropriate lighting. Maybe a small healthy plant if you can commit to care. Fresh paint if needed. These are the finishing touches na completing the transformation. Ang step 7 ay ang maintenance commitment. The transformation means nothing kung babalik lang sa old state. Establish regular maintenance habits, weekly quick check of entrance area, monthly deeper assessment, immediate attention to any new issues. Consistency is key. Si Mario na binanggit ko earlier ay following this systematic approach. 2 taon later, ang entrance niya ay consistently maintained at ang overall energy ng household ay noticeably different. More importantly, ang financial situation ay steadily improving, not through magic, but through the compound effect of better environment leading to better mindset, leading to better decisions, leading to better outcomes. May mga magtatanong kung talagang may connection ba between door condition at financial prosperity.
Valid ang skepticism at hindi ko i-claim ang magical causation, ngunit consider this perspective. Ang documented research sa environmental psychology ay showing kung paano ang physical surroundings ay affecting ang mental state at behavior. Ang home entrance ay part ng daily routine na experienced multiple times every day. Ang repeated negative experiences ay accumulating ng negative psychological effects. Ang repeated positive experiences ay accumulating ng positive psychological effects. Kung ang daily experience mo ng entering at leaving home ay smooth, pleasant at organized, ito ay contributing ng positive mental state. Ang positive mental state ay affecting ng decision-making motivation at interactions with others. Ang better decisions, motivation at interactions ay naturally leading ng better outcomes. So even without believing in energy flow or traditional practices, ang practical psychological benefits ng well-maintained entrance ay real at documented. This alone makes the effort worthwhile. Ang entrance ng iyong bahay ay setting the tone para sa everything else. Ito ay ang first at last thing you experience at home every day. Kung ito ay neglected, broken at unwelcoming, ano ang message na internalize mo daily? Kung ito ay maintained, welcoming at functional, ano ang different message na ito? Ang invitation ko sa iyo ay this. Sa weekend na ito, make time para sa honest assessment ng iyong main door at entrance area. Use the 7 elements we discussed as your checklist. Identify what needs attention at start taking action. Hindi kailangang perfect immediately. Progress over perfection. Each improvement ay step forward. Each repair ay removal of barrier. Each cleaning ay clearing of path. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at practical guidance, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga kapamilya at kaibigan na maaaring ma-benefit. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos about environmental optimization at abundance creation. Sa comment section, i-share mo kung ilan sa 7 elements ang currently present sa iyong entrance at kung ano ang first item na iyong aaksyonan. Excited akong marinig ang iyong realizations at plans. Salamat sa pagbibigay ng oras mo sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang iyong pintuan ay maging tunay na gateway ng abundance, prosperity at blessings na deserve mo at ng iyong pamilya. Hanggang sa muli at magkita tayo sa susunod na video.